Good day mga agaw, isang mapagpalang araw ng po sa inyong lahat. Welcome na po dito sa aking munting channel. Ngayon agaw ay piplex ko lang muna itong mga alaga ko dito, mga manok na nagsimula na pong maglimlim. Sa dami po ng mga inahin ko dito ay hindi po lahat ng itlog ay pinalimliman ko kasi hindi po natin kaya sustentuhan yung kanilang patuka sa mga sisiw. So bali sa 2 araw ay makakapagpangitlog po itong mga inahin ko dito ng sobra 20. So minsan naman po ay aabot talaga ng 30 plus na itlog. So yan, pinipili ko lang po yung mga malalaking itlog at yun lang po yung pinalimliman ko, pero hindi po masyadong maramihan dahil sabi ko nga kanina, hindi ko po kayang sustentahan yung feeds para sa mga sisiw pag nagsabay-sabay po yung mapipisa. So dito sa malaking kulungan mga gaw, yan, meron po itong nilimliman dito. At yung nilimliman niya, yung nilagay ko ng mga itlog ay parang nasa 8 lamang para hindi masyadong marami. Itong mga malalaki yung inilalagay ko dito. Dito na po sa kabilang pugaran ay meron din pong naglimlim. So ito po yung medyo marami-rami na itlog na nilagay ko. Yan. Ayan po. So dito po parang 12 or 13 eggs ba itong nilimliman niya. At ito po ay selected eggs na rin po. Yung sa mga malalaki po na itlog yung nilalagay ko. At yung mga may kaliitan na itlog ay hindi ko na po isinama dito para pare-pareha po yung mga sisiw na lalabas yung sa mga malalaki. Kahit na yung ama nito or yung tandang na ginamit ko ay malalaki, hindi po maiiwasan na meron din pong mga maliliit na sisiw na lalabas. So ayan, selected eggs na po yung nilimliman niya. So mga 3 linggo mo lang ngayon ay magsisimula na po itong mapisa. So meron pa po doon isa na naglimlim doon sa flying pin. At yun po ay konti lang yung itlog na nilimliman niya kasi po yung iba ay kinukuha ko dahil po mapaparami po talaga. Ayan. So ayan. So yung itlog na dito, kung di ako nagkakamali, ay nasa 5 or 6 lamang po ito. So hindi ko na po dinamihan. Yung ibang mga itlog ay inuulam na po namin. Lalong lalo na yung mga may kaliitan. Ayan. So para hindi po maparami yung sisiw na papakainin ko dito pagdating ng panahon kapag napisa na yun. So ayan. So ito po yung mga inahin ko dito. Marami-rami po ito. Kaya libre na sa ulam. Yung kanilang mga itlog ay inuulam po namin. At di ko po binibenta. At minsan naman kapag medyo marami na yung itlog na naipon ko, ay ibinigay ko po dito sa kapitbahay namin. Yan. So meron po isang manok dito mo na kinulong ko dahil po yun ay palaging lumalabas dito sa bakod, umaakyat at saka lumalabas dito sa manukan. Kaya dyan sinanay ko na kulungin siya para hindi na siya lalabas, kasi pag nakalabas yun, pag umabot ng malayo-layo ay talagang hindi na po makakauwi. Magiging tinula na po itong manok na to. Yan. So para mabuo ay wala naman pong nawawala sa mga alaga ko dito at kumpleto naman po dahil mababait po yung mga kapitbahay ko dito. So ayan, sinasanay ko lang siya dyan. Bali 1 buwan para hindi na siya lalabas dito sa manukan. Ito po yung huluhano ko dito na tandang. Yan po yung mga inahin. So malalaki pong katawan yan kasi crossbreed po lahat yan. Andun pa sa malayo, doon sa ilalim ng puno ng mangga. Yan, so hanggang dito na lang mga gaw at maraming salamat po sa inyong panonood.